Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda na naman po ng ating pag-uusapan, mga kaaldab. Ito yung mga kumakalat ngayon patungkol po sa social media, kila Mengay, at kay Alden Richards, at kay Ibiang, at siyempre kay Arjo Atayde, mga kaaldab. Marami tuloy kwento na lumalabas na baka totoo naman. Ito'y base lang po sa mga article na isinusulat po sa mga website. Wala po tayong kinalaman dyan. Hindi po natin yan, kumbaga, inedit para lang makakuha ng mga impormasyon na, kumbaga, pampagulo. Di po ba na ang sa bandang huli, ang sisisihin nga po, ang Aldab Nation. Patungkol po rito kay Mengay, mga kaaldab, na umamin na nga po raw si Congressman Arjo kay Boy Abunda na may relasyon nga po raw si Alden Richards at si Maine Mendoza. Pabor na pabor sa atin yan, yung balitang yan, di po ba? Tapos nagsalita na nga rin daw po si Ibiang na may ibang lalaki nga po raw sa buhay ni Mengay. Di lalong mas maganda. Kaya lang syempre, mga kaaldab, sa tingin nyo, pag nabasa na naman ito, napanood na naman po ito ni o nakita po, hindi napanood, o nakita po ito ni Christopher Min at ni Ogie Diaz, kawawa na naman po yung Aldab dito. Di po ba kasi gagawan po nila ng content, sasabihin nila, naku, fake news yan, hindi totoo yan. Lahat ng mga sinasabi niyan, walang katotohanan kasi si Mengay, tsaka si Congressman masaya, nasa ibang bansa. Tinawagan ko nga si Ibiang Tapos tinanong ko sa kanya, sinabi niya masaya, walang problema. Tapos ganun din po kay Christopher Min, yung dalawang alalay niya. Naku, ganto ganyan, etc. etc. Yung nagsabi na hindi daw kagandahan si Mengay. Oh, bakit ganun? Kapag ka-Aldab ang pinag-uusapan, yung mga army, main fanatics, kumakampi po kay Christopher Min. Pero po yung binanggit ni Christopher Min at ng Julale niya na hindi maganda si Mengay, hindi sila nag-react, hindi nila pinagtanggol. Hindi po ba? Yan ang bias, mga ka-Aldab. Maganda lang pagkapapabor, kumbaga dun sila magre-react, pero pagka binanatan, tahimik lang po sila. Kaya si Mengay minsan di rin po natutuwa sa mga main fanatics at armain. Hindi katulad ng Aldab, talagang pinagtatanggol po namin yan. Di po ba? Lalo na po pag alam naming dihado. Tapos si Ogie Diaz, ang gagawin naman po niya, kakanta naman po siya. Wala nga siyang binabanggit, wala akong binabanggit, pero yung kanta niya, malaking insulto at malaking sampal po sa Aldab Nation. Di po ba? O, ako hindi, sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagpapakalat po ng mga ganyan sa website, sa Instagram, hindi natin alam kung totoo nga po o hindi. Hindi po ba? Naandito lang po si Mr. Destiny para ibigay po sa inyo yung mga bagay-bagay na mga bali-balitang ganyan. Di po ba? Wala naman pong masama. At least tayo masaya kung totoo yun. Di po ba magbubunyi tayo? Ang problema lang po, kapag ka sinabing fake news, tapos sa atin po isisisi. Doon po, di po ba? Wala naman po tayong kinalaman. Yung tipo na paggising mo sa umaga, maganda na yung aura mo, tapos mababasa mo, Aldab ang number 1 naninira ng may buhay na may buhay. Aldab yung kami, hindi na po kami nakikisawsaw dyan. Una sa lahat, di po ba, yung issue po na maraming nagiging babae si Bossing, normal lang yon sa 8 Bulaga. Di po ba? Normal lang po kay Bossing na maraming nalilink pag sa 8 Bulaga. Pero hindi naman po namin yung pinatulan Hindi po ba? Simula to po 2015 hanggang 2019. Wala po kami mga binanggit ng ganyan. Ngayon lang po ito naglalabasan. Tapos yung anak ni Sio Ramirez,
Di po ba na wala naman daw katotohanan. Tapos malaman-laman natin si Shu Ramirez yung pampalit kay Mengay. Ibig sabihin pinalitan po si Mengay dahil mas maingay ba? Dahil mas trending. Di po ba? Kaya nga po yung iba dismayado rin na ine-expect nila ngayon 2024 may pelikula si Mengay at si Bossing. Pero biglang nawala. Yun ang nakakalungkot. Di po ba? Pero bago nga po pala natin ituloy itong magandang update natin. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ulitin ko lang po at i-remind sa inyo. Wala naman daw pong problema kahit wala daw si Mengay. Sabi ng mga fans ni Bossing o mga legit dabber cards. Kikita at kikita naman yan dahil Bossing yan. Hindi naman lahat na manonood o lahat ng hindi nanonood gusto si Main. Di po ba? Pasko yon para sa mga bata. Pasko yon para sa mga pamilya na gustong kumbaga damahin ang diwa ng Pasko. Kaya nga po maraming kwento. Hindi ko na po pinapatulan mga ka-Aldab. Kasi ang katwiran natin ay focus lang po tayo kay Mengay at kay Alden. Di po ba? At dito naman po tayo sa mga nanggagalit sa aking cut din. Ang daming galit kay Mr. Destiny. Pansin nyo po ba? Yung cut din, sinasabi na kinukuha ko lang daw po yung mga video na hindi magaganda para may maging content ako. Di po ba? Ito ang daming photos ng ganito. Simple lang, wala po ba kayo napapansin? Bakit never pong umaakbay si Alden kay Catherine? Imbis na yung kamay niya nakaakbay sa balikat, nakasuksok sa ni Alden Richards, di po ba, sa bulsa. Dito pa lang may mali na. Picture pa lang halata mo na kumbaga hindi maganda. Kasi kung mapapansin po mo yung itsura ni Alden Richards, di po ba? Sa totoo lang po ako, kung ako lagi magbibigay ng update about sa cut din, basag sila. Kasi ako tinitignan ko yung buo Wala po talaga nakakakilig. Tipo, pag nagbibigay ako ng photos, ayan, apektado na naman sila. Keso, masikip daw yung galawang. Keso, aakbay lang, di po ba? Pabor na pabor. Yun yung hawakan lang yung balikat ni Catherine. Dito palang kinikilig na raw po sila. Sabi ko nga po sa inyo, paano kung napanood nyo yung 2015 kila Mengay at kay Alden? Grabe, di lalong yung mga punchline lang nila yung nagbabatuhan, nakakilig na Lalo na po kapag umaakbay si Alden. Although sinasabi ng iba, hindi, matagal na yon. Iba na ngayon. Malaki pagkakaiba ng 2015 sa 2024. Aminado naman po talaga ako, malaking pagkakaiba kasi nagkaroon na ng mga cellphone na ini-edit, mabilis na yung internet, marami na may mga internet. Di po ba? Hindi po katulad ng 2015. Kaya nga po pag ganyan na yung debate, umiiwas na po ako kasi alam ko walang patutunguhan Alam ko ito yung mga ayaw magpatalo. Kasi yung topic iniiba nila. Iniiwas nila. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ako kumbaga kapag may mga ganong topic, kumbaga nag-evacuate na ako o umaalis na ako. Naghahanap na lang tayo ng mga post na talagang pumapabor sa Aldab Nation. Yung post na ebidensya at resibo. Di po ba? Gaya nga po nito, pabor sa Aldab to, pero hindi naman po natin yung ginagawa. Kumbaga ako nagbabalita lang. Di po ba? Yun naman po yung importante, maging updated ang Aldab Nation. Po ba? Lalo na po ngayon na nasa Europe naman po si Mengay, natatawa naman po ako mga ka-Aldab. Patunay lang po ito na matatagalan po si Main. Di po ba nasa Europe Ibig sabihin yan, ano nakasunod niyan? Spain, Rome. Oops.
di lalong ilang buwan pong mawawala si Mengay sa 8 Bulaga. Pero ang bali-balita ko mga kaaldab, manonood nga po raw si Mengay sa concert na magaganap sa Sparkle Artist Center. Na siyempre kasama po dyan yung hobby niya. Walang iba kundi si Richard Paul Carson. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo kaya ka nababash eh. Kaya ka laging napag-iinitan ng mga Armain at mga main fanatics. Isama mo na yung Alden fanatics at yung mga Blue Hearts na kahit wala daw connect si Alden, kahit masaya daw po si Alden, ako lang daw po nagpapagulo. Remind ko lang po sa inyo, Aldab po tayo since 2015. Normal na lang po sa akin yung mga ganitong balita. Normal na lang po na mabanggit ko sina Alden at si Main. Maliban lang po yung mga bagong account. Maliban lang po yung mga talagang ginagamit lang po sina Mengay at si Alden Richards. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.